Diyan namang magandang araw para mag-welcome back sa YouTube or sa Facebook page. Day 2 na natin dito ngayon sa Singapore. Alis ulit tayo. Puntahan natin yung iba pang mga pwedeng puntahan dito. Pero yun nga, kahit na technically mahigit 1 day pa lang tayo dito kasi dumating tayo dito kahapon ng madaling araw. Marami na tayong nakita. Ngayong araw na to, sige, sagarin na natin kasi ito yung ating last pasyal day. Pero kain muna tayo, punta tayo sa Hawkers. Ang lakad naman natin ngayon, pupunta tayo sa marina. So, ano yun? May gardens by the bay ba yun? Tapos yung observation deck. Tsaka subukan natin yung ano, Senpan ride. Tama ba? Senpan ride. Basta yun. Yung mga residential buildings dito na dito sa lugar na to, sa district kung saan kami malapit. Talagang may mga kulay siyang ganun, no? Siguro para magkaroon ng konting buhay. Kasi ano lang siya, puti lang siya, tapos mga luma na. Tapos ano, sarap huminga dito. Walang pollution kasi yung mga sasakyan hybrid, you know? Mga hybrid yung mga kotse nila. Kahit yung taxing sinakyan namin nung pagdating galing airport, hybrid din na Toyota. Yan, mga hybrid yan. Maliban syempre dun sa mga trucks, sa mga lumang sasakyan, mga utility nila, and syempre di fuel pa rin. Pero yung mga kotse nakita ko dito, mga ano na mga hybrid na. Sa na-research ko, mahirap palang bumili ng kotse dito, maraming mga hinihingi. So hindi discourage talaga yung pagbili ng kotse. Sana ganito rin yung mga bus stops natin, no? Mga waiting shed kung tawagin natin sa Pilipinas. May mga upuan, tapos may directory, diba? Padali lang naman gawin yan eh. Sana meron din tayong ganyan. Meron naman sa Makati, meron tayo, pero sana sa mas maraming part ng metro natin meron ganito. Ngayon nasa subway na naman tayo, no? Maraming ginagawa ngayong subway sa atin. So, pwedeng maging inspirasyon to sa mga susunod nating gagawin pa. Siyempre, yung mga pinakita ko sa inyo, hindi naman na magagawa sa Manila yan. Sobrang saturated na ang Metro Manila. Baka sa mga susunod na mga malaking city na gagawin natin, pwede nating maging inspirasyon tong Singapore.
Ganda, no? Nasa gitna tayo ng city. Pero meron silang ganito. Marami tayong ganito. Pwede nating i-develop na ganito. Isipin mo kung yung Pasig River, pwedeng gawing ganito eh. Yung Marikina River, pwede rin gawing ganito. Ayan, no? Pwede to. Kasi meron na tayong ganito. Sila, man-made nga ito eh. Kaya tayo, meron tayong ganyan. Lilinisin lang natin. Tapos, gagawa tayo ng konting infrastructure. Tapos, manicure ng mga halaman. Ganyan, no? Pwedeng pwede. Kayang-kaya ito ng Pinoy. O, diba? Mag-develop ka ng ganyang kalaki. Tapos, mag-develop ka rin ng malaking open space kagaya nito. Diba? Kayang-kaya, hihinga yung city. So dun sa mga bagong city na gagawin natin, pwede nating gayahin to. Gayahin na natin. Itong nakikita nyo ngayon na glass, ito yung flower dome. Yan, iba-ibang halaman. Garden siya, garden pa rin. Pinasok nila sa malaking glass na dome. Pasubukin natin, tingnan natin kung anong itsura sa loob. Ang mentality ng mga designer dito, gagawa muna sila ng garden sa kanila lalagyan ng building. Iba rin, no?
flower dome, isang malaking ano, garden na naka-enclosed. Naka-enclosed siya sa glass. Tapos air conditioned to. Ito kalaking space. Naka-aircon yan. Kaya ba natin gawin to? Kaya. Pwede natin gawin to. Australian garden. So parang ang idea, yung iba-ibang mga flowers siguro sa iba-ibang lugar sa mundo. Dahil nga controlled yung environment dito, pwede nilang ipasok dito. So, kagaya yan. Kaya dinala nila dito siguro, no, iba-ibang flowers sa iba't ibang part ng mundo. Kasi aircon eh. Ganda rin sa mga flowers. Ngayon, lakad tayo. Pupuntahan naman natin gubat. Punta tayo sa gubat. Pero ito yung gubat na may twist. Ayan o, yung matataas na super tree tawag nila dyan. Yung isa dyan, aakyatin natin. Yung pinakamataas na super tree na ganito, aakyatin natin. Tapos tingnan natin yung view from the top. Let's go!
consistent talaga si Singapore sa tema niya, no? Yung buong city, yung buong bansa may tema, garden. Kaya kahit saan ka tumingin dito, may garden talaga. At consistent sila, pinangatawanan nila yon. Kaya pwede rin natin gawin yon sa isang city na i-develop natin in the future. Magkaroon tayo ng isang tema, tapos maging consistent tayo doon. Ito yung, sa tingin ko, ito na yung halos buong Singapore. Pagka dito ka sa, anong tawag dito? Yung roof deck ng ano? Super 3 ba to? Super 3 Observatory. So from here, 360-degree view ng Singapore. Parang ito na yun. So yun yung bay. Ito yung bay. Ito yung dito tayo kanina, dun sa Dome Garden. Tapos mamaya pupunta naman tayo dyan. Wala sila kasi masyadong mga natural na mga attractions dito, hindi kagaya sa atin. Marami tayong ipagmamalaki ng mga natural na tourist attractions. Kaya ang ginawa nila rito, puro sila, man-made. Man-made yung mga gardens, lagoon, yung mga infrastructure nila na kinonvert nila sa mga
tourist attractions din. Kaya ginawa nila ng paraan. Pero nakita ko ang daming pumupunta doon sa mga attractions na yun. So malaki kinikita nila sa mga tourist destinations nila dito, kahit na man-made lang na halos lahat yun. Kung man-made yun, di kaya rin natin gawin yun. Diba? Ang cute nito, merong ganito sa loob ng mall. Meron din tayo nito sa Global City, diba? Venice Piazza. Kaya lang nasa labas. Ito, nasa loob eh. Diba? Diba din? Ito sila gumawa ng mall, oh. Masyadong grand, masyadong generous sa space. Siyempre may garden, you know. Garden yan. At meron din sila rito sa loob. Very consistent ang kanilang architecture. Yung natural lighting, nasa basement tayo pero ang liwanag. Basement ito eh. Dahil doon, oh, kasi may skylight sila. Kaya hanggang sa basement maliwanag pa rin yung mall. So, kahit na modern yung mga storefronts nila, pero doon sa itaas, yan, sa pinaka-fascia, parang pinakita nila yung heritage, ano, kung ano itsura dati ng Singapore. Di ba? So meron siyang touch ng history, kahit na yung opposite side niya ultra modern. Nandito na tayo sa roof deck ng Marina Bay Sands Hotel. Nasa 56th floor tayo, kung saan makikita natin dito ang 360 degree view ng buong Singapore. Tara, tingnan natin. Dito tayo nakatayo ngayon sa Sky Park. 56th floor to. May garden pa rin. So, kitang kita rito ang bay at yung halos kabuuan ng mga nilakad natin kanina. Pagka ganitong mga oras pala, maraming tao dito. Siyempre, yan, titignan nila yung sunset. Itong deck na ito, actually ito yung exclusive na hotel ito, world class na hotel. Pero itong rooftop, ino-open nila sa public. Siyempre may ticket. Tapos kapag gabi,
Ganda siguro dito. Abangan natin gumabi. Tingnan natin yung mga ilaw ng city. Okay, so siguro dito muna natin tatapusin ng pamamasyal. Sayang nga hindi natin na-experience yung cable car, tsaka yung hindi rin kami nakapunta kay Merlion kasi under maintenance. Pero okay lang. I think nakita na namin yung dapat kong makita para malaman natin ano matututuhan natin sa ginawa ng Singapore. Itong Singapore, masasabi natin na bagong state lang ito, no? Hindi pa ito tumatagal ng 100 years. 1960s lang to naging nation, umiwalay sa Malaysia. Pero by the looks of it, hindi na natin kailangan maging rocket scientist para sabihin na naiwan tayo ng bansang ito. Anyway, hindi naman siguro natin talaga may compare dahil nga itong Singapore ay relatively mas maliit sa Metro Manila sa tingin ko. At ang Pilipinas ay 400 times nitong Singapore. Pero may mga qualities itong urban planning nila na pwede nating dalhin sa Pilipinas. Pwede nating i-emulate, pwede nating i-adapt. At yan yung gusto kong pag-usapan natin sa susunod nating content. So, anong matututuhan natin dito sa Singapore, sa urban planning nila, sa kanilang urban fabric? Pag-usapan natin sa susunod nating content. Samahan nyo uli ako at matuto at madagdagan tayo ng kaalaman tungkol sa architecture, construction, project management at this time sa urban planning. Okay, so paano? Kita-kita tayo uli habang ini-enjoy natin ang magandang gabi na puno ng mga ilaw dito sa Singapore. Bye!